Anak, malapit ka nang makatapos ng college. Naku, mabuti naman. Para may makatulong na sa akin. Alam mo naman anak, napakahirap ng buhay. Kaya wag ka munang mag-aasawa ah. Alam mong high school pa lang yung kapatid mo. Naku nay, oo naman po. Tutulungan ko muna kayo. Huwag kayong mag-alala. Pero ang hindi mag-asawa, hindi ko maipapangako. Alam niyo namang gwapo yung anak niyo. Biro pa ni Sam. Naku anak, kung mag-aasawa ka naman din agad, aba, yung mayaman na. Para okay lang, kahit hindi ka na magtrabaho. Huwag ka nang gumaya sa amin. Naku nay, papasok na nga ako. Finals na namin at nang makagraduate na po ako. O siya, sige. Hindi naman hirap sa buhay sila Sam. Pero ang nanay niya ay talagang gustong yumaman ng sobra. Kaya't inaantay nito ang pagsisima ng anak upang matulungan siya ng sobra-sobra. Tingid naman sa kaalaman ni Glenda ay may girlfriend na talaga si Sam. Ito ay si Kath. Matagal na silang magjowa, kaya't paminsan-minsan ay nakikitulog na si Sam sa apartment ng dalaga. Love, dito ka na ulit matutulog? Tanong ni Kath. Oo love, magdadahilan na lang ulit ako kay nanay. Ako nang magluluto ng hapunan natin. Sure love, ikaw talaga, ini-spoil mo ako niyan. Kinikilig na sabi ni Kath. Ano naman, girlfriend kaya kita. Kaya dapat lang yun. Kita na lang tayo mamaya pag uwian na. Antayin kita sa gym. Okay love? Opo love, punta na lang ako doon. Sagot naman ni Kath. Matalino si Kath at mayaman naman ang pamilya niya. Sa totoo lang, ay may nakaabang ng kumpanya sa dalaga pagka-graduate nito. Samantala si Sam naman ay kumukuha ng mechanical engineering noon sa kolehiyo at ilang buwan na lamang ay magtatapos na rin kasabay ni Kath. Love, I'm here. Sorry na sa paghahantay ah. Ang dami pa kasing announcement ng isang prof ko. Sagot ni Kath. Okay lang love. O tara na. Baka maabutan pa tayo ng ulan. Yaya naman ni Sam. Sumakay sila ng tricycle dahil malapit-lapit lang naman ang apartment ni Kath at solo lang ito doon. Tara, pahinga muna tayo sa sofa love. Mamaya ka na magluto. Yaya ni Kath. Naupo ang magkasintahan sa sofa at saka nagkwentuhan. Naiinis na nga ako kay nanay love. Paano ba naman? Ayaw na mag-girlfriend ako. Kaya nga hanggang ngayon, hindi pa rin tayo legal. Kahit ang mga magulang mo, kilala na ako. Niintindihan ko naman love. At pag dumating yung point na magsasama na tayo, matatanggap niya rin ako. Sagot ni Kath. Nasa ibang bansa ang mga magulang ni Kath, kaya siya lamang ang mag-isa dito sa Pilipinas. Mag-live-in na kaya tayo? Total naman, malapit na tayong graduate. Ilang buwan na lang eh. Suhestyon ni Sam. Gusto mo ba talaga? Game ako dyan. Masayang sabi ni Kath. Aba, sige. Sagot ni Sam. Teka, nasusuka ako love. Pandalas na duwan ni Kath at nahihilo din ang mga oras na yun. Love, ano po talagang nangyayari sa'yo? Tara na sa ospital para ma-check up ka. Kaagad namang dinala ni Sam si Kath dahil nawala na ito ng malay. Ikaw ba ang asawa ng pasyente? Tanong ng doktor. Boyfriend po ako, Doc. Sagot ni Sam. Congrats! 4 weeks pregnant ang girlfriend mo. Kaya nahihilo at nasusuka siya. Normal lang yan. May mga irereseta akong vitamins na dapat ay mainom niya para healthy sila pareho ng baby niyo. Sagot ng doktor. Sige po, Doc. Salamat po. Masayang sabi ni Sam. Kaagad namang pumasok sa loob ng kwarto si Sam. O love, kamustang pakiramdam mo? Eto, okay naman na. Pero gusto kong kumain ng mangga na may asukal. At saka ice cream, love. Sagot ni Kath. Alam mo ba, ba't natatawa ko? Buntis ka, love. 4 weeks na. Naglilihi ka. Kaya pala ganyan yung ugali mo. Naiintindihan ko na kung bakit napaka-moody mo. Sagot ni Sam. Ha?
Ako buntis? Wow! Siguradong matutuwa si na mama at dad nito. Ani ka? Oo. At masayang masaya rin ako, love. Dahil bubuo na tayo ng sarili nating pamilya. Masaya akong ikaw ang magiging nanay ng anak ko. Sabay yakap sa kanyang girlfriend. Salamat, Sam. Mahal na mahal kita. Ngayong buntis ka, okay lang ba? Nasa bahay ka na muna tumira. Para may kasama ka kapag wala ako. Andun ang kapatid ko at ang nanay ko. At nang makapag-ipon-ipon din tayo. Ayoko namang ikaw lang yung gagastos para kay baby. Oo naman. Okay na okay sa akin yun. Para naman makilala at makasama ko si tita. Yung mama mo. Kinabukasan naman, ay maagang nag-impake si Kath upang maaga din silang makauwi sa bahay nila Sam. Magkahawak ang kamay ng magkasintahan na pumasok sa bahay nila Sam. Bumungad sa dalawa ang mukha ng nanay ni Sam. O anak, andyan ka na pala. Ba't hindi ka umuwi kagabi? At sino yung kasama mo? Sunod-sunod na tanong nito. Ma, mahabang kwento po eh. Pero nay, sikat po, girlfriend ko. At magiging nanay ng anak ko. 4 na linggo na po siyang buntis. At dito na muna po siya titira habang hindi po nakakapanganak. At hindi pa kami nakakapagpakasal, nay. Sagot ni Sam. Magandang umaga po, tita. Bati ni Kath. Ano? Binibigla mo naman ako. Wala naman akong kaalam-alam na may girlfriend ka na. Pagkatapos ngayon, iuwi mo dito, buntis na. Aba naman anak. Ano ba naman yan? Kadami-dami pa nating pangarap. Ako, para sa'yo. Galit na sabi nito. Nay, sorry po. Hindi ko nasabi na may nobya na ako. Kasi po alam kong hindi kayo papayag. Pero mahal na mahal ko po si Kath. At ngayong buntis siya, magkaka-baby na kami. Kaya nay, sana matanggap niyo kami ni Kath. Sagot ni Sam. Wala naman ako magagawa, andiyan na yan. Ha? Lalabas na muna ako. Mainit dito. Makapagpalamig muna sa labas. Singhal ng nanay niya. Love, pagpasensyahan mo na si nanay ha. Ganyan lang talaga yan. Halika na sa kwarto ko. Magpahinga ka muna. Okay lang, love. Sagot naman ni Kath. Love, may pasok ako ng 10 o'clock. Bali, magsasaing na muna ako bago ko umalis at may ulam naman nasa ref. Bahala ka na ha. Feel at home, love. Huwag kang mahihiya. Huwag mo lang papansinin si nanay ha. Uwi naman ako after class. Habili ni Sam. Oo, sige love. Inantok din naman ako eh. Matutulog din muna ako. Ani Kath. O sige na. Babay na love. Paalam ni Sam. Natulog naman muli si Kath pag-alis ni Sam. Ilang oras ang lumipas at nagising na lamang si Kath sa pagdadabog ng nanay ni Sam sa kusina. Hay nako! Buhay prinsesa! May tagaluto pa ng pagkain. Ibang klase talaga. Bulyaw nito. Kaagad namang lumabas si Kath. Tita ako na po dyan. Sagot nito. Aba, nagising ka pala iha. Ako na, mukhang hindi ka naman marunong magluto. Ano nga asahan sa'yo ng anak ko? Tanong ni Glenda. Po, marunong po ako magluto, tita. Oh, yan maalam ka pala eh. Isigang mo tong baboy. Sabay alis nito. Niluto naman ni Kath kaagad ang baboy upang hindi na magalit ang nanay ni Sam. Mag-aalauna na ng hapon nang bumalik si Glenda kasama ang anak nitong si Arlene. Arlene, magkain ka na, nagugutom na ako. Ani Glenda. Opo, Nay. Sagot naman ni Arlene. Nakita naman ni Arlene na nakasilip si Kath. Ate Kath, tara po, sumabay ka na kumain sa amin ni Nanay. Yaya nito. Oy, hindi na. Mamaya na siya kumain. Ayokong may kasabay namang gagamit. Sagot ni Nanay Glenda. Sige, mamaya na lang ako. Arlene, tama? Hindi pa naman ako gutom eh. Sagot ni Kath. Sige po ate. Sagot naman ni Arlene. Nag-iisip noon si Kath sa kwarto kung ano ang dapat niyang gawin upang magustuhan siya ni Glenda. Arlene,
Huwag kang magliligpit. Hayaan mong sikat ang gumawa niyan. Tawagin mo at sabihin mo, tapos na kamo tayong kumain. Sigaw ni Glenda. Nanood ng TV si Glenda matapos kumain, habang si Kath ay magsisimula pa lamang kumain noon. Ate Kath, kumain ka ng marami ha. Sabi kasi ni Kuya, buntis ka daw. Kaya kumain ka para kay baby din yan. Salamat, Arlene. Matapos kumain, ay nagsimula ng magligpit si Kath nang bigla namang dumating si Sam na may daladalang prutas. Andyan ka na pala, anak. Ani Glenda. Opo. Sikat po, Nay. Tanong agad ni Sam. Love, andyan ka na pala. Ani Kath. Bakit nagliligpit ka? Nay naman, buntis si Kath. At asawa ko na siya. Hindi natin siya katulong. Sagot ni Sam. Anak, sabi ko nga dyan kanina, ako nang magliligpit. Siya naman tong nagpupumilit eh. Sagot ni Glenda. Oo love. Ako nagsabi kay tita na magliligpit na ako. Wala naman akong pasok. Sagot ni Kath. Ganun ba? Eto. Binilhan kita ng prutas. Mangga at abokado. Sagot ni Sam. Aba, puti pa yan, may prutas. Nung pinagbuntis ko naman kayo, wala naman akong ganyan. Sudsud pa nga ako sa trabaho. Sagot naman ni Glenda. Nay naman, ano ba kayo? Sagot ni Sam. Love, hayaan mo na. O siya, kumain ka na muna. Iinitin ko yung sinigang na niluto ko. Ani Kath. Ang sarap naman ito, love. Ang sarap mong magluto Ani Sam. Siyempre naman. Nakangiting sabi ni Kath. Kinabukasan naman, ay maagang umalis si Sam dahil nagpa-part-time itong dining staff sa isang restaurant. Habang may pasok naman si Kath noon sa eskwelahan. Aba, magaling! Ang anak ko, nagtatrabaho at nag-aaral. At ikaw, patira na, paaral pa? Bulyaw ni Glenda. Ay tita, kayo po pala. Hayaan niyo po, malapit na po kaming graduate. Makakabawi din po ako kay Sam. Sagot ni Kath, kahit ang totoo ay may sarili siyang pera at ATM card. Aba dapat lang, dahil yung anak ko, paaralin pa yung kapatid niya. Ipapagawa ko pa tong bahay at patatayuan pa ng negosyo. Nasira ng dahil sa'yo at dyan si pinagbubuntis mo na baka hindi naman talaga sa anak ko. Sagot ni Glenda. Opo, Nay. Naiiyak na sagot ni Kath. Araw-araw ay puro masasakit na salita ang inaabot nito kay Glenda, lalo't wala si Sam. Lumipas pa ang 6 na buwan at nakagraduate na rin ang magkasintahan. Love, pagkapanganak mo na lang ikaw magtrabaho para hindi ka mahirapan. Sagot ni Sam. Oo, sige love. Sabi nga din nila mama at dad, next year andito na sila sa Pilipinas. Sagot naman ni Kath. Aba, mabuti naman kung ganun, para makilala sila ng apo nila. Sagot ni Sam. At saka love, may regalo pala sila mama at dad na bahay sa atin. Actually, pinadala na sa akin yung kinang house. Nilipatan na lang natin. Ani Kath. Love, maganda yan. Pero okay lang ba na habang hindi ka pa nanganganak, dito na muna tayo? Para naman may titingin sa'yo. Ani Sam. Pero love, sige. Pero pagkatapos ko manganak ha, lilipat na tayo. Oo naman love, konting tiis pa. Sagot ni Sam. Kinabukasan ay pumasok na sa trabaho si Sam at naiwan sa bahay ang magbiyanan. Kath, bumangon ka dyan. Laban mo yung mga damit na to. Andun sa labas yung labahan. Sabay hagis ng damit. Nay, masakit po kasi yung tiyan ko. Nahihirapan po akong umupo ng matagal. Pakiusap ni Kath. Ikaw na babae ka. Halika nga dito sa labas. Dapat sa'yo pinapahiya. Mga kapitbahay, tingnan niyo yung babaeng to. Nagpabuntis sa anak ko. At kung umusta, parang prinsesa. Sige nga, Kath. Apo ko ba talaga yung pinagbubuntis mo?
Ang kapal ng mukha mo. Palamunin ka lang dito sa bahay. Sigaw ni Glenda. Marami ng kapitbahay ang nanonood habang sinasabunutan siya ni Glenda. Umiiyak lang ng umiiyak noon si Cass. Maya-maya ay biglang dinugo si Cass. Nay, tinudugo po ako, Nay. Tulungan niyo po ako. Nagmamakaawa si Cass. Mga kapitbahay naman ang sumaklolo kay Cass kaagad. Nakarating agad kay Sam ang mga nangyayari dahil sa mga marites sa kanilang lugar. Love, sorry ha. Muntik nang mawala yung baby natin. Patawad sa ginawa ni nanay. Hindi ka na babalik sa bahay. Aalis na tayo doon. Sagot ni Sam. Love, ayoko na doon sa inyo. Ayoko na. Ipinahiya ako ng nanay mo. Nakakahiya sa mga tao doon, love. Please. Umiiyak na sabi ni Cass. Oo, love. Hindi na tayo doon. Pangako, lilipat na tayo. Mag-iimpake lang ako ng mga gamit natin pag uwi ko ngayon. Sagot ni Sam. Salamat, love. Inaantok ako. Magpapahinga na muna ako. Ani Cass. Sige, love. Sagot naman ni Sam. Pag-uwi sa bahay ni Sam. Oh, saan ka pupunta, anak? Bakit ka nag-iimpake? Nagsumbong ba sa'yo magaling mong asawa? Sinagot-sagot ako niyan at minura pa. Ani Glenda. Hindi ho ganon si Cass, Nay. Kilala ko ang asawa ko. Bakit ho ba kayo nagkakaganyan? Bakit? Natatakot ba kayo na mahahati yung oras at pera ko? Ano bang akala nyo? Wala akong sariling buhay? Na palagi nyo na lang akong pakikialaman? Nay, malaki na ho ako. Peperahan ka lang ng babaeng yon. At saka, ako yung naghirap para paaralin ka. Kaya dapat, tulungan mo kami. Napakarami pa nating pangarap, anak. Di ba? Ani Glenda. Nay, hindi ganun yun. Paano peperahan ako ni Cass? Nay, mayaman yung taong yan. Mayaman ang mga magulang niya. Alam niyo bang may sarili na kaming bahay at kondo? Binili ng magulang niya? Hindi lang kami makalipat-lipat. Dahil ayokong maiwan ko kayo. Pero tingnan niyo yung ginawa niyo sa taong mahal ko. Nay, pati yung apo niyo muntik nang mawala. Pero huwag kayo mag-alala, Nay. Susustentuhan ko kayo. Buwan-buwan, magpapadala ako ng pera. Aalis na ho ako. Sabay alis ni Sam. Natulala noon si Glenda dahil sa pag-iisip na hindi na siya matutulungan nito dahil kay Cass. Kaya rin naman nagawa niya ang mga bagay na yun. Simula naman noon, ay naging masaya ang pagsasama nila Cass at Sam. Kumuha na lamang sila ng katulong na siyang makakasama ni Cass sa bahay. Love, kahit wala na tayo sa bahay niyo, tuloy pa rin natin ang pagsustento sa kapatid mo. At kay tita, alam mo naman na wala na silang ibang aasahan. Suwestyon ni Cass. Love, oo naman. Alam mo, ang bait mo. Si nanay pa rin yung naalala mo. Kahit hindi naging maganda yung pakikitungo niya sa'yo. Sagot ni Sam. Tao lang naman tayo at nagkakamali. Kaya't mas mabuti na ang magpatawad. At saka, masaya ako. Dahil nandito na yung baby natin. Kamukhang kamukha mo eh. Sagot ni Cass. Mahal na mahal ko kayo ni baby. Ani Sam. Mahal na mahal ka rin namin, love. Simula noon, ay lumapit din si Nanay Glenda sa dalawa upang humingi ng tawad. At hindi nagtagal, ay siya na mismo ang nag-alaga sa apo niya.